Bali, nag-umpisa kami dito noon sa mushroom. Kaya ito tinawag na Grace Mushroom Farm. Noong panahon na nag-pandemic na 2019, August, nag-start pa lang kami noon. Ito sa likod ko, nakita niyo yung kubo na bulok. Sentimental kasi sa amin yan, kaya hindi ko tinatanggal. Ayan, nakikita pa ninyo hanggang ngayon. Nakatayo pa siya. Sa awat tulong ng Panginoon, lahat naman ng fruit berries na-improve namin at na-develop namin dito sa Grace Mushroom Farm. Bagamat ngayon ay summer, hindi namin napatubo ng gusto ang mushroom, kaya muna kami, naglaylo. Ang inasikaso namin ngayon is yung fruit bearing. May lahat ng klase, makikita naman ninyo dyan, lahat meron kami. Unang-una, yung dinidevelop namin ngayon, yung nag-start na kami, yung mulberry nga. Nagtataray kami gumawa ng mulberry jam. Tapos may langka kami dito. May mga giant duhat. Ang pinakamarami namin dito is yung lakatan na saging. Saba, tapos yung bangkok na santol, lansones, dabaw na suha, na rambutan. Ayan, mapapatubo naman natin lahat. Basta sipag at tiyaga lang ang ginawa natin. Ang nalaman ko ang pagtatanim ng mulberry, true dun sa anak kong nurse. Yung mga good for the health nga kasi nga may mga edad na kami. Sabi niya, mama, try natin to. Siya ang unang nagtanim niyan. Ngayon, inano ko na lang ulit. Siyempre, nagtatrabaho siya. Inano ko na lang, inalagaan. Hindi naman din mahirap alagaan kasi pagising mo ng umaga, hayop, tapos yung bakuran mo na, lahat ng mga pananim mo, dadalawin mo. Para din kasi bagat hapon. Pag mainit na, mga bandang 10, nasa bahay na kami. Pero iniikot namin lahat yan hanggang binili namin yung cuttings. Nagtaray lang kami ng 5 stick lang siya. Tapos ganyan ka siya kahaba. Tapos kinaskas namin yung dulo niya. Tapos nilagay namin sa ayaw na ayaw lang niya yung magagalaw mo. Once tumubo na siya, nakita mo may mga dahon na siya, huwag mo lang siyang gagalawin. Antayin mo lang siya na talagang dumami na yung kanyang mga dahon. Pwede mo na siyang i-transplant, ilipat mo na. Pero habang nagpapaugat ka pa, huwag mong gagalawin. Pag hindi siya nagagalaw, within 1 month, makikita mo naman improvement niya na talagang nabubuhay na siya. Pero didiligan mo din. Pagka ilipat mo na. Dahil magpahukay ka na, tapos ilipat mo na siya doon. O samahan mo na lang ng TLC, Tender Loving Care, parang tao din, di ba? 7 to 8, makikita mo na, pinahirapan mo, may bunga na siya, unti-unti. Ma-enjoy mo na. Ito na ang pinaghirapan namin. Yung anak ko, kasama ko dyan sa pag-ano na yun. Sila kasi nag-i-improve niyan noon. Masarap daw, para din strawberry jam. Pwede din isama sa halo-halo, pwede din gawin sa ice cream. Pero hindi pa kami nagtataray sa ice cream. Yung sa tinapay lang, sa tasty bread nilagay namin. Tapos yung sa halo-halo, pinantapis namin. Tapos kay apo ko, di ba lalo masarap yung press na press dahil buong-buo nutrient na makukuha mo dun sa mulberry. Kasi yung apo ko, pagising sa umaga, sa tawagin yung tatay niya, Tay, mulberry, kukuha yung tatay niya isang baso. Kaya lang may tubig, hugasan niya ng mineral kasi bata eh. Pero kami, tsaka yung mga taong pupunta rito, pag nakita, pitas kain, pitas kain. Ay, masarap pag nagpa-farming ka, lalo na sa edad ko na ito, magsi-60 na ako noong una, ayaw ko. Sabi ko, lumaki na nga ako sa hirap, lumaki na ako sa bukid, hanggang ngayon maghihirap pa rin ba ako? Sabi ko, hindi pala. Kasi iba pala, sa edad ko na ito magsi-60 na ako, iba pala pagka nung mga panahon na kabataan mo, bali wala sa'yo, yung pagpa-farming. Masarap, nai-enjoy mo buhay, malamig, presa lahat ng bagay. Malayo ka sa pollution, malayo ka sa lahat-lahat, sa ingay. Puro huli ng ibon at makakasama mo yung mga halaman mo. Kakausapin mo lang lagi araw-araw, parang tao din. Ayaw naman ng Diyos, bibiyayaan ka ng mga bunga at saka hindi ka naman niya pababayaan. At makikita niyo naman din lahat ng bunga ng mga pinaghirap namin.